yan po ay naabot sa Malacanang, sa opisina ng Presidente noong Pebrero. Ngunit narinig lang po sa atin based on circulars ng update 1, and hence coming from the timeline, meron po tayong 3 buwan ideally para ma-prepare po ito. Pero kailangan po talaga natin umpisahan at vehicle tagging nga po yung tinatawag natin. So the MMDA issued, given the transport and traffic situation sa Metro Manila, MMDA is set to implement yung roof tagging in all DUVs as part of its vehicle reduction program in 3 months' time. So the agency issued a memorandum circular 05 noong April 1 na malamang ay nakarating po sa inyo noong April 8 onwards. It provides the guidelines to be followed on the implementation of vehicle tagging pursuant to that MMC resolution. At just to go back, ito ay basically re-implementation ng po ng MMDA Resolution number 0227 Series of 2002. In other words, 2002 ay nandiyan na po yan. Pinaka-refine lang po natin ng mechanics at sinama na rin po ang roof tagging sa guidelines natin. So according to the guidelines, vehicle tagging means painting of the license plate on the roof, the front, the back, and 2 sides of the public utility vehicle using a designated color scheme per vehicle type. Ng MMDA ay mapaganda yung Metro Manila. Kaya lang, may mga pagkakataon na nagtutubog na yung services. Kasi kung ang layunin naman ay ma-address yung out-of-line, isa yun ang mga pinapanggit natin na magiging benefit para sa amin. At dapat ay magkaroon din ng coordination ang iba-ibang ahensya ng gobyerno. Kasi halos lahat kasi gano'n ang sinasabi. Meron kaming yearly na binabayaran sa LTFRB, yung tinasabi natin certification, para yun ang magpapatunay at pinakikita namin kung legal yung aking dokumento. Sa mga local government, meron din silang hinihingi na tinatawag natin na mga ORCR decision para maproteksyonan din yung out-of-line at full-of-home. Samantalang ang gumagawa ng ordinansa ay nagagaling dito sa local government doon sa pag-uusap din ng MMDA. Kaya nagdodobog din, kaya ang apiktado ay yung part namin. Doon sa nakikita namin ay doon sa alay ng mga jeepney ay karamihan din naman sa amin, hindi naman doon sa pinakamalahat ay national road eh. May mga area rin kami ng hindi ba na maliliit na matagal pa para abutin ng camera. Kaya sa aming observation, hanggang sa pinag-aaralan natin yan, tingnan muna natin yung kung ano yung maganda para doon sa first natin, doon sa nakaprobahan sa mga bus. Kasi pinagit mo sa ni chairman ng MMDA, chairman ng committee ng transportation sa Kongreso, si Tobias, si Congressman, na naalaala niya na palamang yung tinatalakay natin ay sa palamang ng mga bus. Hindi pa nakaklay doon sa party ng mga jeep. Kaya huwag agad natin i-general. Mas maganda siguro kung paunti-unti muna yung implementasyon para pag nakita natin, alam mo naman sa Pilipinas gaya-gaya system, pag maganda, di ba? Mismo sila may nag-o-open, gabi na natin. Pero hindi pa naman po kayo handa doon sa parte ng mga camera, ay sa parte ng mga GP, huwag muna natin masyadong i-concentrate. Dahil marami na po kasi mga implementasyon na nanggaling na sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nagpo-contact na po at pupunta ron ay mga magigulay pa yan na tinatawag natin na traffic corruption. Dahil kung halimbawa ay hindi ka kami nakapaglagay, ang pinabanggit po natin ay may implementasyon na tayo doon sa pagpapas ng Kongreso na i-implement na yan, sinama na kagad natin ang mga jeep, ay hindi pa naman kami nakakapaglagay, nagiguluy kagad na tinatawag hanggang sa kapag pamipilitan kami doon sa parte ng mga pinay, sa mga payarin, sa mga bahay. Dapat hindi ganun yung concept, kundi maglagay muna bago implementasyon. Ay sa akin kasi implementasyon muna bago, huli muna bago maglagay ng Doon kami masyadong na hindi nagugustuhan yung ganong kalakaran ng ating pamahalaan. Ang very importante, pag napagkasuntuan naman at maging maganda yan,
ay kami naman ay sumunod. Ganun po yung concept. Kaya sa amin, moratorium muna. Huwag mo na i-implement yan at tignan muna natin sa mga bus. Doon sa parte naman ng mga color coding kanina ng mga kanya-kanyang kulay, ay dapat may coordination din kayo sa mga local government. Kasi may kanya-kanya rin kulay ang mga government ang local government. Katulad sa Pasig, kulay green, may mga kulay pula, may mga kulay ano. Ay kung lahat na lamang po ay lalagyan natin ng kulay, baka magkaroon tayo ng Dolores. Yung lahat na lamang ng kulay ay kanya-kanya at kanya-kanyang teritoryo. Ang panawagan po ng actor, coordinate kayo ng bawat isa. Magkaroon kayo ng coordination kung sino talaga magpapatupad ng isang bagay na yun. Hindi yung lahat po ay nagpapatupad. Para lumalabas naman, ay kasi ang lagi natin tinitignan sa anay ng transport kasi ay mag-iisipahin na kami maging maayos. Pero yung kalakaran ng ating pamahalaan, may kanya-kanya kayong uri ng kapangyarihan na hindi naman madisiplina ng bawat isa. Dapat na-disiplinahin muna natin yung parte ng ahensya na iba-ibang nakikinalaman sa transport sector. Para hindi naman nagdo-double conflict yung mga bayarin namin. At lalo implementasyon kaagad dapat po coordinate muna. At kami po naman ay sumusunod kung ikagaganda. At nakikita namin na ang layo talaga ng MMDA ay maging maayos at maging maganda. Kaya lang, may namin sabay-sabayin. Tingnan din natin yung uri ng ating kakayahan. Hindi yung i-general sa akin natin. Kaya kung kaya po namin ay moratorium na sa parte ng mga chief. Salamat po. Ang position po namin ay toxic na din sa Dilian po, Sir Alexa. Hindi na rin maaaring masagot on the spot, but maybe my job is just to do clarificatory comments from the comments given to us, no? Pero wala po akong kakayahan na para mag-conclude na maisagot or solusyonan ngayon ang meeting na to. I-capture ko lang yung clarification. Sir Chris, if I can clarify lang, you said that ang implementation nito ay sana in branches. Paulit ko lang, mamaya babalikan natin po kayo sa mga busyon. That's one, mauna po sila. Pangalawa, yung pag-implement po, nabigay po tayo ng 3 months na lead time para ma-implement po ito. And if ever we come to a conclusion of a certain definite time, hindi po siya biglaan kasi 3 buwan po ito nasabi. Ano po nga sabihin niya sa hindi nabigyan ng tamang oras? Nalaman ko namin, kami po ay sinasabi ninyo na bigyan kami ng 3 months. Ay hindi nga po namin ay nalaman yan kundi ang pinaka-point po namin dyan, nagbigay kayo ng papel at sinasabi ninyo may implementasyon kayo dahil matagal na yung ginawang implementasyon na yan, dapat 3 araw kaya. Kaya nga po nililinaw ko sa inyo, sa pas lang yan Mismo sinabi po ng ating chairman ng Committee na Transportation sa Kongreso na naalaala niya yan, sa pas lamang nakakonsentrate yan. Naidamay lamang natin yung parte ng jeep nung late na, nang pinaalaala natin na yung general. Kaya nga po ang panawagan lamang namin ay mag-concentrate muna tayo kung ano yung naaprubahan talaga. At may pasabi na kayo, at may pasabi na kayo ng ilang buwan na sinasabi na implement dyan, ay kaya nga pa sinasabi namin, hindi kami tumututol, moratorium muna kami. Tingnan muna natin kung maganda yung bus, kung maganda maganda yung tinatawag natin na school bus, o maganda yung mga iba pang kulay na tracking. Tingnan muna po natin yan. At itinuli na po natin yung party po na usapin sa project ni. Yun po yung sa amin. Siguro we need to hear, sige Ma'am Zen, sige si Sir Alex muna po, Ma'am Zen, if that's alright, para makarinig po tayo sa kanya. Kasi itong tagging ay, ang pagkakaalam po namin, ito ay para lang sa mga sasakyan ng public utility na pumapasok na loob ng Metro Manila. Kasi ang sakop po ng MMDA, Metro Manila pa lang po, di ba? So yung mga prangkisa na public utility na hindi pumapasok na Manila, hindi po sakop dito. Ang layunin talaga ng tagging ay yung part ng ang talaga layunin ng proyekto natin ay paano may ayos yung traffic, di ba? At pinanggit natin kanina na napakarami na gumagamit ng mga kalsada dito sa Metro Manila. Ang punto natin, ang aming kinakabahan dito ay sabi natin ay medyo naghahanap pa tayo kung saan tayo kumuha ng budget ng mga camera, etc. Ay paano naman ang nangyari ay doon sa mga huli ninyo po ninyong
budget para makuha lamang yung parte ng proyekto. Huwag naman sana ganun papasok yung part ng sitwasyon para sa kagustuhan lamang natin na may makuha yung proyekto na objective na gusto natin. Kasi kung minsan ay nagtataka na kami, yung mga kalakaran natin dito sa MMDA, halimbawa, pinagpintangan kami ng kuluro at saka autopine, at yun ang inilagay na violation sa amin. Kapag na-dispose namin yung dalawang violation na yun, bakit nilalagay ng ibang violation? Kaya ang amin dito, baka ang nangyayari ay doon sa mga ganong klaseng services natin dito sa kalakaran ng MMDA ay hindi mawawala sa aming palaisipan na baka hanggang dumadami yung way kung paano magkakaroon ng pasok ng pananalapi at kami sa amin din kinukuha yung parte ng 100% para may salba yung parte ng proyekto. Huwag po sana ganun pupunta. Clarify ko lang ang violation fines na napupunta sa MMDA, 2% lang yan ang contribution ng pinakabuong budget ng MMDA. Napakaliit po. Napakaliit. Kahit magawin po natin ito araw-araw yung sa ating sustain operations ng MMDA. So yung talagang 2% mahirap yan mahuli na hindi. At saka hindi ko yan hindi na talaga yan ang ating mablo. Ang gusto natin wala mahuli eh. Siyempre, yung talaga yung gusto natin mangyari. So, I must say, for the record, that our violation, we are dependent on national subsidy government. Kaya pag nagkakaya 52%, talagang patay-patay talaga kami sa pagtitipid at saka paghahanap pa ng ibang solusyon kung saan makakuha ng pondo. Pangalawa po yung 5% government contribution ng bawat mayor natin, bawat local government unit. At pumapangatlo po yung IRA, tapos ang pumapang-apat na nakaliit po talaga yung fines sa mga violations, 2% lang po yun. So hindi po natin makakayanan in terms of investment. Pero alayo niyo po ng proyekto natin ay yung part na maayos yung traffic, yung bilang ng traffic ng tumatakbo. At dapat doon, hindi lamang tayo mag-concentrate sa parte ng public utilities. Sama natin yung public para lumalabas ng pantay yung part ng implementasyon. Kasi ang sinasabi natin kanina ay dahil wala kami public utilities, public service kami, protection sa mamamayan. Bakit hindi ba pwede mag-protection ang mga privado sa parte ng disiplina, sa parte ng kalsada na mas marami sila? Dapat makikita rin po natin yung ganang concept. Hindi yun para nga lumalabas ay kami lagi ang mga pinapantayan kung pagkasano ay lahat na lang nangahinsya ng gobyerno na nakikinig sa amin na kami para lumalabas yung sektor namin, pinakasalbahin sektor. Isama po natin lahat dahil bilang din po naman sila sa lipunan. Kung maganda po yung layunin ng MMDA, dapat ay pantay-pantay yung pag-i-implementa. Hindi lamang dapat na pinipili lamang sa parte ng public utilities. Yung po natin yun, kung talagang ang layunin natin ay maging maayos. Ka-Efren, ang nagtrabaho ko ng MMDA ay pag-coordinate ko talaga sa lahat ng ahensya. Alam po natin MMDA hindi kakayanin yung i-resolve lahat. Pero ang kasama sa aming trabaho, pag-coordinate ng mga ongoing projects sa mga mas malalaki pang ahensya gaya natin, gaya ng DOTC na meron naman po talaga National Transport Plan. Ang objective po talaga natin is to discourage private vehicle volume, pagdagdag ng private vehicles. Yun po talaga pinakasakit ulo natin. But that's also as an effect of more and more inconvenience. Kaya lahat ng mga middle class ay nag-ambition po magkaroon ng sasakyan. Yun po ay gusto natin i-resolve at kasama po yun yung pagpapaganda ng mass transport system natin na hopefully will go back and benefit to all of you. Yun po talaga. Pero kailangan talaga may sistema maayos. Yun po talaga yung pinaka-objective natin sa lahat ng ito. Kaya ngayong pag-transition to pollution-friendly vehicles, CNG, at mga alternative fuels. Kasama po yan because in the end, maayos lang yung sistema. Most modern countries are very, very public utility friendly. Lahat ng mas mahal magkaroon ng kotse, mas mahal magkaroon ng paradahan. Yun po talaga yung gusto natin sabihin. So, dapat pagkababa mo ng bahay mo, alam mo na kung saan pupunta. Pero maayos ang pagkakaplano. So, kasama po yun na hindi na po kakayanin ng MMD. Kaya nga po, we're practically dipping our fingers in other government agency partners. So, kasama po yun. So, wag nyo lang sana mabigyan kami ng impression na hindi namin pinigilan yung pribadong parte ng storya ng ito dahil talagang alam po natin na sila po yung nakakarami. Tinitignan din po natin yun, but within our control in terms of traffic and transport management,
wherever we can influence, dun po rin tayo makikita. Pero nilapit ng services. Kasi ang sinasabi nga po natin, ay dapat magkaroon ng coordination ang MMDA, DOTC, at yung LTO, LTFRB, at saka yung local government. Kasi may kanya-kanya kayong magagandang project na ino-offer para sa transport. So minsan nagdodobol na yung inyong layunin. Dapat ay kung gumagawa kayo at medyo maganda at napili ninyo yung tinatawag na maganda naman yung services, magbigayan na kayo. Hindi yung lahat ay kanya-kanyang teritoryo ng kalakaran. Yun lamang po yung sa amin kasi kami ang tinatamaan yun, very, very importante po yun. Yung government muna yung part ng mag-friendly para naman maging maayos. Hindi yung laging parang lalabas ay kami ang laging nakikita na nagpapaya. Yun po yung sa akin. Sa talakayan ngayong umaga, may mga regulations po tayong nakita. Lalo-lalo na po dun sa kakayanan ng MMDA with the current infrastructure, yung capability. Medyo ang conclusion po sa narinig natin parang kulang pa. Kaya nga ho ang posisyon namin, bakit hindi mo natin perfectin muna bago natin implement ito lagi. In the meantime, kami naman ho nakita na. Meron na ho kami mga sticker. Kaya siguro ho, pwede tumigil muna tayo doon. Salamat ho. Very brief but very simple. Paano lang po yung implementation namin kapag naiibaw at pagka nagkakaroon po ng hearing ay ang ginagawa po ni Atty. Una Under review. Hindi ka kanya dinidirekta doon sa public hearing. Kundi doon pa lamang sa kanya, umaabot na ng 3 araw o ay nakaipa yung sasakyan namin. Medyo hindi wala. Di ba po kapag application ay kapag kami ay nagpupus, ay isiset na hearing doon sa hearing officer. Siya under review pa mag-review pa siya bago niya ipupunta doon sa hearing officer. Balikat dapat yung recommendation muna ng hearing officer bago siya mag-recommendation. Mali po yung strategy niya may sarili siyang batas. Kaya pag naiipan po, swerte na po yung isang linggo bago may release. At may kaya po si chairman na napag-usapan namin. Kasi ang operation po natin, pag nanguhuli tayo, ay halimbawa po ay nakakahuli tayo ng 1,000 isang araw. Ang kaya lamang ng service ng inyong hearing officer doon sa opisina ninyo sa legal ay ang kaya lamang ninyo ay 100. Hindi yung 400 ay hindi na si servisan. Ang bagal ng servisyo. Kaya nga po, yun yung nagiging problema. Kaya nagiging way ng grabe corruption. Kasi pinita na maglagay. Kung magbabayad din naman kami ng libo-libo, wala po naman dito dyan Lahat naman ay babayaran. Ang masakit pa po dito, kunyari binayulisyon lang kami ng chloro-brine. Ngayon siyempre, yun lamang po ang ilalaban namin. Doon sa under review, ay kapag na-dismiss po yun, dadagdagan po ng another violation. Yun po yung kamalian nung medyo hindi po tama yun. At na-request ko rin po kay chairman na yung hearing ay gawin na po doon sa baba. Para pagka halimbawa ay dumarating si chairman, nakikita naman niya yung dami ng tao na hindi kaya ng legal, na itatago kasi yung services nila sa klase. Yun po yung nakakasira sa atin dito sa MMDA. Kahit maganda yung services ninyo, kung yung mismong inuuli natin ay kaya nga po pumupunta dito, ibig sabihin, sumusunod sila sa itintuloy ng batas ninyo. Pero ang lumalabas, yung implementasyon naman natin, bumabagal yung sistema. Saan tayo makakita ng siya muna mag-review, hindi pa dumata sa public hearing? Mali. Pagka nagtanong naman tayo, galit. Nakikipag-away pa sa amin. Tapos iipilin kami. Tapos i-delay niya. Halimbawa po, hindi ba po yung pagdating ng under protest, ipapamaba niya yung tinatawag. Tapos pinagpapayan pa po niya kami, under protest.
yung kunya yung violation namin ay out of line, o kloro, pinapabayad mo na kami ng 6,000. Tapos sa under protest daw, kapag na-dismiss, paano ba ilalabas yun kung bayad na kami doon sa narisibuhan na, nakakapagpalabas pa ang government natin ng adalila, kung nakakakaya na sa narisibuhan na. Yun po yung nagiging problema natin. At pakidating din po kay Chairman na akala namin na ibababa na yung hearing section dahil nakatikit sila doon na itatago. At saka kung malaki po yung volume ng huli ninyo, dahil ninyo ng lawyer. At saka yung hearing sheet mo, dapat yung respeto po. Hindi may respeto, hindi respeto, hindi nakikipag-away at nakikipag-talo. Maglagay po tayo na medyo may edad na. Kasi pagka mga bata pang nandun, ilusog po pa yung motion plate ng isipan nila eh. Sila ang pinakamagagaling, walang tatalo. Ganon po yung concept. At hindi po niya naintindihan yung kalagayan niya bilang official siya ng gobyerno. Huwag po sana nakikipagtalo sa katulad namin mga nagtatalo. Salamat po. Makakarating po yan, Captain Ben. Ano lang, for the record, naalala ko lang kasi Chairman ay may pinaparush siya na additional lawyers for the litigation team. Padagdag na po at pinapamadali niya, naghingi na rin po ng report kay Atty. Rochelle na lumang status sa mga kaso at gano'n tayo pabili. So, tinitingnan na po niya yan. I assure you on that one. Nag-i-strap lang ako, pero nasa planning po ako, but I hear the Chairman was concerned on that one. Pangalawa, paglalagay po namin ng adjudication office sa baba, nagkakaroon po ng maraming tao sa baba ng mga fixers. Kaya iniwasan po natin at ilagay po natin sa taas. Yun po yung pagkakarinig namin. Yung logic kung bakit namin inipan sa taas para at guard at security guard level pa lang yung tingnan po natin yung mga nararapat at pumasok sa taas. Hindi po gano'n, nagtatago lang ng kapagalan ng services. Iba yun eh, kung yung security guard, may kulungan din doon eh, nakakulong din po naman yung area eh, may bako din eh. Hindi rin makakapasok yung fixer. Ano po yung kaibahan ng 7th floor? Doon sa tinatawag natin sa ibaba. O baka tinatago lamang natin yung parte ng dami na hindi kaya servisan. At yun, nakikita rin naman natin dito eh. Kaya kapag sinasabi natin, yung sobrang dami na nahuli ninyo, yung services ay masyadong mabagag, nagkulang sa manpower. At saka yung hindi pagkakaisa ng identification, at saka yung dito sa baba, hindi siya nakakaintindihan. Para bang, hindi naman sa amin ang matagal eh, doon sa baba. Ay, hindi naman dahil dito sa taas. Ang nangyayari po doon, kung medyo turero na yung utak ng tao, ng operator, medyo iba na yung dating ng isipan nila. Tapos pag nagtanong ka, galit na. Ganun po yung concept. Dapat makita rin po natin yung dahil kami po, nakikipagtulungan eh. Hindi po kami nagmamarunong lamang doon sa sumbungan, kundi para maging maayos po yung services namin. Paparatun sana, hindi po totoo yung sinasabi natin na lalaki yung fixer. Dahil meron pong bakit yan eh. Di ba kung papasukin yung walang hearing? Na hepe, yung may edad na. Huwag po tayo maglalagay ng bata dahil mga pinusupo po yun eh. Saka makakita ng hepe siya ng education na simula sa 7th floor hanggang sa opisina ng chairman ay nakikipagtalo sa amin. Doon ngayon lang ako nakakita ng opisya ng gobyerno ng Gaston. Yun po yung nire-request namin. At kung sila namin nagkadikit-dikit doon, nagkakatamaran sila doon eh. Tsaka napakaligid po ng space. Ang very importante po dito. Sana po nandito si Atty. Rochelle kasi babalikan po namin kayo. That's not in the legal tally, but related to efficiency of services. So well taken. At saka layunin po namin doon, parang one-stop shop. Doon na rin yung nagpapapirma, hindi yung aakit pa sa 7th floor. Nilagay na po doon yung parte ng ticket, ilagay mo na rin dito yung hearing. Para lumalabas, one-stop shop, hindi na umaakyat na nakakatulog pa sa opisina. Tayo mga ibang area doon, na may formal letter na po kami, na huwag naman kami yung tinatawag na susunod pa doon sa pass. No? Bigyan po kami ng right na kasi meron pa sila dito po sa lugar ng Trinoma. Mayroon pa po kami na papunta ng review sa regulado.
Ngayon, lumalabas po kami Pedro lang. Pero lumalabas, pagka lumabas kami ng lake, yellow lake, doon sa isang, ano lamang doon, sa area ng Istapan, ay nag-iiwit po ng corruption. Kaya bigyan na rin po kami ng case of puno na doon, bigyan kami ng mga kapitaso, at pupunta rin po naman kami sa yellow lake. Opo po. May mga area po na tatlo lang apat yung sa Commonwealth na kailangan na yung lumabas na kami doon. May formal letter po kami at pagkaluan po namin. At papakita po sa inyo para ano natin. Dahil yung po yung pinasok po sa Kongreso. Gagawin din ang tatlong lane ng yung yellow lane, para yung isang lane is over the yung lane as what we have requested before. Ang ano lang na issue niya, is lalagyan ng separator. Ibigay na yung public utility niya sa private way, pero gagawin po ang tatlong lane. And ang mag-implement mo ng DPWS. Pero lagi ito lahat ng mga butas doon para makapasok ng mga labas. Yung local traffic para operasyon. Signages po. Signages po into international standards. Meron na po noon, it's under process. Ongoing na po ang approval ng plans. And for funding na po yun ng road board. Thank you po. Kasama na. Thank you po. Pintura ng yellow and black. Yun ang nire-reklamo ng iba kasi accident prone daw. So lalagyan namin na ng bollards na orange, yung approach ng mga barriers, ng mga concrete barriers na yun, lalagyan namin yung collapsible barriers para malayo pa lang, makita na ng driver na may concrete barriers ahead of him para po sa safety ng mga motorista. Pilot project po yung Commonwealth. So yun pong findings ng IRAP regarding sa road safety, na-incorporate na din po ito doon sa traffic management plan na ginagawa po ng MMDA at saka po ng DPWH. So kasama din po doon yung sinasabi natin pong collapsible post. Pag napagka po yun, magko-collapse lang po siya, babalik din po sa dahil. Ma'am, nandiyan po sa Commonwealth. Dapat pagka nagkakaroon ng operation, hindi kailangan yung nabubutos lamang at yung pagkakaroon hindi kailangan pumulihin. Nangyayari po yun eh. Kaya lalaman doon ay yung nakutos, kailangan yung pumuhuli. Para 1,000 per unit eh. Kailangan hulihin lang. Ganun po yun. At ang masakit doon, in-front eh. Kahit na kumpleto kami sa dokumento, hindi naman pwedeng hindi hiringan eh. Nadaan doon sa due process eh. Pero umaabot po ng isang linggo eh, bakit na-dismiss? Yun po yung masakit para sa akin. Dapat, pag nagkakaroon po ng mga ibinilitang sa amin, nagkaroon din po sa akin ng special hearing na kapag nakikita naman lahat yung mga lahat ng mga hindi lang ng mga dokumento, respetuhin lang. Halimbawa po, pinagpipita ka pa rin ko pero meron naman kami decision, meron naman verification. At nakita naman doon sa, di ba po doon sa second ninyo, nakikita kung may pang-visa o wala. Nahigawa sila dito eh. Ngayon, dapat ilabas na yun. Nangyayari ito, illegal eh. Dapat nanawagin pa yung enforcer. Tapos kapag sa medyo galit pa yung hearing officer sa'yo, hindi pa, hearing na hearing. Dapat sa present sa'yo ng hearing, 1 week. Ay naka-inform sa tuyo namin. Dapat po, hindi ganun yung proseso. At nagiging pwede ito ng traffic corruption. Kasi yun, yung isa doon, pwede nga chimneys, buses, AUV,
problema namin sa Commonwealth eh. Ano yan eh, biglang sumusulpot na lang. Kung bagay na kaya, nagpabangking na sila. Kung i-dedicate po natin yun, so, ang ano po no, nakasama po no, enforcement na po. Once na umalis sila doon sa dedicated Ayun, day na ayun. yung sa kanila, po-provider po natin sila ng mga effective signages. Tapos, enforcement na po ang kasunod doon, hindi po sila susunod, just for safety po. May mga findings na nga po ang IRAP, ang sinasabi ko sa inyo. Plus, nakikita din po nila yung mga vehicles, ay yung mga pedestrian po natin. So, dinagdagan po namin ng mga barriers. Kasi yun po ang findings ng IRAP eh. Nakikita po nila, hindi po gumagamit ng pedestrian ng mga sidewalks. So, isa po yun. Inano po yan, naka-propose din po yun. So, kung po po, ano po yun, nagbababasahan. O mga pakiconsider lang. Siyempre, wala kami nakikinig lamang doon sa pinag-uusapan nila. Baka naman po pwede yun. Para pagka medyo may mga ano, may idea na kami na tinatakay, hindi yung competition na parang lalabas. Sila lamang na nakakalaman. Samantalang kami naman sa amin naman papakapatupad yung part ng pinag-uusapan sa kanila pinag-uusapan. Mai-suggest po sana. Okay, suggest ko rin po, pag malaman niyo po lang po anong agenda ng isang MPC meeting, napaka-full sobrang dami namin kasi na-dear family sa isa na mag-gather. Mahirapan makakupo talaga ng forum sila. So, buong araw na po yan, ang dami namin pinag-uusapan. So, but yun lang po